Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 3, Revised K-12 Curriculum, ikalawang quarter, Makabansa, Week 2, Day 1. Mga layunin. Natutukoy ang mga iba't ibang kasuotan na ginagamit ng tao, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. At naipaliliwanag ang kaugnayan ng kasuotan sa klima at pamumuhay sa kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Tukuyin ang pangalan ng lugar ng mga sumusunod na larawan. Sagutin ang mga tanong. Una, ano-anong lugar ang makikita sa larawan? Pangalawa, sa tingin ninyo, magkakapareho kaya ang mga isinusuot na damit sa mga lugar na iyan? Pangatlo, bakit iyan ang sagot mo? Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga iba't ibang kasuotan na ginagamit ng tao, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. At naipaliliwanag ang kaugnayan ng kasuotan sa klima at pamumuhay sa kinabibilangang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Mga bata, ano nga ba ang ibig sabihin ng kasuotan? Ang kasuotan ay tumutukoy sa mga damit, bihisan o mga isinusuot ng tao upang takpan ang katawan. Ang kasuotan ay nakadepende sa kultura, panahon at okasyon. Ipakita sa mga mag-aaral ang mga larawan ng kasuotan na makikita sa kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Ang mga sumusunod na halimbawa ng kasuotan mula Cordillera Administrative Region, bahag ng mga nasa Cordillera. Gumuhit ng iba't ibang kasuotang ginagamit sa car. Mga bata, pagmasdan ang mga iba't ibang kasuotan ng mga taong namuhay sa car. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Una, ano ang makikita sa mga larawan? Pangalawa, saan ninyo ito makikita? Pangatlo, sino-sino sa tingin ninyo ang nagsusuot ng ganitong kasuotan sa ating rehiyon? Pang-apat, ano ang tawag sa mga kasuotang ito? At panglima, sa bayan o lalawigan, ano-ano ang mga karaniwang kasuotan na ginagamit? Narito ang halimbawa. Ang bahag ay isang uri ng katutubo at sinaunang kasuotan ng iba't ibang pangkat etniko sa Pilipinas. Ito ay isang uri ng tapis na isinusuot ng mga lalaki. Kultura at pinagmulan. Halimbawa, ang mga bahag ng mga lalaking Ifugao o iba pang pangkat etniko sa ating bayan, lalawigan o rehiyon. Ang mga nakitang larawan ay tumutukoy sa halimbawa ng mga kasuotan sa ating rehiyon. Maaaring gumamit ng mapa ng rehiyon para ipakita kung saan matatagpuan ang mga taong gumagamit ng nabanggit na pananamit. Tandaan mga bata na ang bahag ay isang uri ng katutubo at sinaunang kasuotan ng iba't ibang pangkat etniko sa Pilipinas. Ito ay isang uri ng tapis na isinusuot ng mga lalaki.
Ang kasuotan ay nakadepende sa kultura, panahon at okasyon. Ang kultura at kapaligiran ay may malaking impluwensya sa paraan ng pagbibihis o pananamit ng isang tao. Ang mga damit ay maaaring magpahayag ng pagkakakilanlan, paniniwala, tradisyon, klima o trabaho. Una ay ang pagkakakilanlan. Ang mga katutubong damit ay nagpapakita ng pagmamalaki sa kanilang kultura at pinagmulan. Halimbawa, ang mga bahag ng mga lalaking Ifugao o iba pang pangkat etniko sa ating bayan, lalawigan o rehiyon. Pangalawa ay ang paniniwala. Ang mga relihiyon ay may mga partikular na kasuotan na isinusuot sa mga espesyal na okasyon tulad ng mga damit ng mga pari o madre. Pangatlo ay ang tradisyon. Ang mga tradisyonal na kasuotan ay madalas na isinusuot sa mga espesyal na okasyon tulad ng kasal o mga pista. Pang-apat ay klima. Mas magaan at mas maiksing damit ang isinusuot upang maging komportable kung sa mainit na panahon. Samantalang, mas mabibigat at mas mahabang damit ang isinusuot tuwing malamig at tag-ulan na panahon. Panglima ay ang trabaho. Ang mga damit na isinusuot sa trabaho ay depende sa uri ng trabaho at sa lugar ng trabaho. Bakit mahalagang malaman ang kaugnayan ng kasuotan sa ating kultura at kapaligiran? Tukuyin ang kaugnayan ng kapaligiran sa uri ng tradisyonal na bahay sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Isulat ang sagot sa patlang. Grade 3, Revised K-12 Curriculum, ikalawang quarter, Makabansa, Week 2, Day 2. Mga layunin, natutukoy ang mga iba't ibang uri ng sayaw na may kinalaman sa kapaligiran at naipaliliwanag ang kaugnayan ng sining ng pagsasayaw sa kapaligiran. Magtawag ng ilang boluntaryong mag-aaral para ipakita ang kanyang iginuhit na kasuotan at ipaliwanag kung bakit ito ang napili niyang iguhit. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga iba't ibang uri ng sayaw na may kinalaman sa kapaligiran at naipaliliwanag ang kaugnayan ng sining ng pagsasayaw sa kapaligiran. Ang imitasyon sa sayaw ay paggaya ng mga kilos ng hayop o natural na fenomena bilang kilos sa sayaw. Patayuin ang mga bata sa isang open space. Habang pinapakinggan ng mga mag-aaral ang musika, ay sasabayan nila ito ng kilos na maaaring gawa ng hayop o iba pang gumagalaw na bagay sa paligid. Malaya ang mga mag-aaral upang ipakita ang kilos ayon sa ritmo ng musika. Sagutin ang mga sumusunod. Una, ano ang naramdaman mo habang ginagawa mo ang kilos? Pangalawa, anong kilos ang iyong piniling gayahin at bakit? Madali ba ang paggaya sa kilos sa saliw ng musika? Bakit madali at bakit mahirap? Ang sayaw ay isang sining o pisikal na gawain kung saan ang katawan ay gumagalaw na may ritmo ayon sa musika o sa isang partikular na pattern. Isa sa mga pamamaraan sa dance improvisation ay mimetics o ang paggaya sa mga kilos ng hayop o bagay na makikita sa kapaligiran. Mga bata, ano ang kaugnayan ng mga katutubong sayaw sa ating kapaligiran? Isang halimbawa ng tradisyonal na sayaw na nagmula sa Masbate ay ang Lapay Bantigue. Tulad ng maraming maliliit na isla, ang Bantigue ng Masbate ay umaasa sa dagat para mag-supply ng isda sa malalaking bahagi ng rehiyon ng Bicol. Tuwing madaling araw, hinihintay ng baryo ng Bantigue ang pagdating ng mga bangka kasama ang kanilang huli.
Nakatipon sa dalampasigan kasama ang mga tao ang libu-libong lapay o mga seagull na lumilipad sa itaas o gumagalaw sa buhangin at baybayin. Para palipasin ang kanilang oras, ibinabaling ng mga tao ang kanilang atensyon sa mga lapay. Tinataboy sila o ginagaya ang kanilang paglipad, mga pag-ikot, pagsisid at pagdausdos. Ang mapaglarong paglilibang na ito ay nagpasimula ng mga unang hakbang ng isang sayaw na hindi pinaghandaan. Ang musika ay idinagdag kalaunan para magbigay ng kaayusan at forma. Hindi nagtagal bago nagpaligsahan ang mga magkapare sa pagpapakitang gilas ng mga kilos ng lapay, ang mismong pinakadiwa ng kung ano ang lapay ngayon. Ang sayaw at kapaligiran ay may malalim at makulay na ugnayan. Narito ang ilang mga paraan kung paano sila nagkakaugnay. Una ay inspirasyon at tema. Ang kalikasan bilang pinagmumulan ng sayaw, ang mga sayaw ay maaaring magpakita ng mga tema tungkol sa kalikasan tulad ng pagtatanim, pag-aani o paggalang sa mga likas na yaman. Pangalawa ay ang mga materyales at kasuotan. Paggamit ng likas na materyales. Gumagamit ng mga kasuotan at mga props na madalas ay gawa sa mga likas na materyales tulad ng dahon, balahibo o kahoy. Ang mga disenyo at kulay ng kasuotan ay maaaring magpakita ng mga elemento ng kapaligiran tulad ng kulay ng halaman o mga pattern ng hayop. Pangatlo ay ang espasyo at lugar pang angkop sa kapaligiran. Ang mga sayaw ay maaaring iangkop sa espasyo at lugar kung saan ito isinasagawa, kagaya ng tabing dagat, kabundukan at iba pa. Tiyak na magkakaiba ang mga sayaw na ito depende sa lugar. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Ano ang kaugnayan ng mga katutubong sayaw sa kapaligiran? At bakit mahalagang pag-aralan ang mga ito? Magbigay ng halimbawa ng mga sayaw na ginagaya ang kilos ng mga hayop. Grade 3, Revised K-12 Curriculum, ikalawang quarter, Makabansa, Week 2, Day 3. Mga layunin, natutukoy ang iba't ibang uri ng tradisyonal na bahay na matatagpuan sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Naipaliliwanag ang kaugnayan ng mga estruktura ng tradisyonal na bahay sa kapaligiran. At nakagagawa ng isang sketch ng tradisyonal na bahay. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Ano-ano ang mga halimbawa ng sayaw na gumagawa ng kilos ng mga bagay o hayop na pinag-aralan kahapon? Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang iba't ibang uri ng tradisyonal na bahay na matatagpuan sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Naipaliliwanag ang kaugnayan ng mga estruktura ng tradisyonal na bahay sa kapaligiran na kagagawa ng isang sketch ng tradisyonal na bahay. Ang sketch ay isang mabilis at maluwag na pagguhit o pagpipinta na ginagamit bilang paghahanda para sa isang mas detalyadong gawa. Ito ay maaaring isang outline o isang mas komplikadong pagguhit. Ating basahin ang kwento tungkol sa ang bulong ng lumang bahay. Sa isang sulok ng barangay Nagbunga, patatagpuan ang isang lumang bahay na bato. May makapal na dingding na adobe, sinaunang bintana na gawa sa kapis at may malawak na hardin. Sa loob, umuusbong ang isang kakaibang aura, tila nagkukwento ng nakaraan. Si Mang Juan ay nag-iisang naninirahan, ay mayroong mga alaala sa bawat sulok ng bahay. Siya ang nag-iingat ng mga lumang muebles at litrato na nagkukwento ng nakaraan. Isang araw, habang naglilinis, nakakita siya ng isang liham ng kanyang lola na nagsasalita tungkol sa kasaysayan ng bahay. Ayon sa liham, itinayo ito ng kanyang lolo noong panahon ng mga Kastila at naging saksi sa mga pagbabago sa kanilang bayan. Narinig nito ang tawanan at iyakan, pag-ibig at galit.
Mula noon, minahal lalo ni Mang Juan ang kanyang tahanan. Pinag-aralan niya ang bawat sulok. Hinahanap ang mga lihim. Isang gabi, natuklasan niya ang isang silid na may kahon ng gintong alahas at lumang dokumento. Natuklasan ni Mang Juan na ang kanyang bahay ay may mas malalim na kasaysayan. Hindi lang ito isang gusali, ito ay isang buhay na saksi. Nagpasya siyang buksan ito sa publiko, isang museo upang ibahagi ang kasaysayan ng kanilang pamilya at bayan. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Una, ano ang pangunahing pinag-uusapan sa kwento? Pangalawa, ano ang kahulugan ng bulong ng lumang bahay? Pangatlo, tama ba ang naging desisyon ni Mang Juan na buksan sa publiko ang kanyang tahanan at gawing isang museo? Ang mga estruktura tulad ng mga bahay, paaralan at gusaling pang-komersyo ay may malaking papel sa uri ng pamumuhay at sa kapaligiran. Ang tirahan o estruktura ay nagbibigay ng proteksyon at kaligtasan ng tao. Ginagamit natin ang mga materyales na mula sa kapaligiran upang makapagpatayo ng mga estruktura na naaayon sa ating kultura. Ang kultura ay may malaking impluwensya sa disenyo ng mga bahay. Ang mga tradisyon at paniniwala ay nagdidikta sa mga materyales na gagamitin, ang hugis ng bahay at ang mga dekorasyon. Ano ang iba't ibang uri ng tradisyonal na bahay na makikita ninyo sa ating bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon? Ito ay ang Ivatan House or bahay na bato. Gawa sa mga bato at dayami na idinisenyo upang makayanan ang malalakas na bagyo at hangin na karaniwang nararanasan sa Batanes. Bahay kubo. Bilang pambansang bahay ng Pilipinas, ito ay buo sa lokal na mga materyales. Ang dingding nito ay kadalasang yari sa kawayan, kahoy, kogon o pawid at ang bubong sa dahon ng nipa o anahaw. Angkop ito laban sa hangin at ulan. Dahil magaan ito at kung masira man ay madaling palitan. Ito naman ay ang Ifugao House. Ang bahay ng Ifugao ay isang klase ng tradisyonal na bahay ng isang etnikong grupo ng mga Pilipino. Mayroon itong natatanging disenyong pang-arkitektura na sumasagot sa mga pangangailangan ng karaniwang Ifugao. Matatagpuan ang mga Ifugao sa mga kabundukan ng nasa hilagang bahagi ng Luzon. At alin sa mga pinakatanyag na lugar na kanilang kinabibilangan ay ang hagdang-hagdang palayan sa Cordillera. Ipaguhit o ipa-sketch sa mga mag-aaral ang isang uri ng tradisyonal na bahay mula sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Ipaliwanag kung bakit mahalaga at paano nakakatulong sa mga tao ang iginuhit na estruktura. Grade 3, Revised K-12 Curriculum, ikalawang quarter, Makabansa, Week 2, Day 4. Mga layunin, natutukoy ang mga pangunahing kabuhayan na may kaugnayan sa lugar o kapaligiran at naipaliliwanag ang kaugnayan ng kabuhayan sa kapaligiran. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Ano-anong tradisyonal na bahay ang ating pinag-aralan kahapon? Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga pangunahing kabuhayan sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Naipaliliwanag ang kaugnayan ng kabuhayan sa kapaligiran, nakapaglalahad ng saloobin hinggil sa nais na maging kabuhayan. Ipakikilala ng guro ang sumusunod na salita at gagamitin niya ang mga ito sa pangungusap. Ang kabuhayan ay mga paraan ng paghahanap buhay o pagtatrabaho upang kumita ng pera at matugunan ang mga pangangailangan sa buhay. Ating basahin ang tula tungkol sa propesyon ay mahalaga. Doktor, guro, inhenyero at abogado, pulis, tubero, mangingisda at magsasaka. Ilan lang ito sa mga propesyon sa ating komunidad. Walang malaki, walang maliit, lahat ay mahalaga.
May nagpapagaling, nagtuturo ng tama, may nagbabantay, nagsasaka ng lupa, may nagtatayo, nagbibigay ng saya, lahat ay may gampanin, lahat ay mahalaga. Kaya't pahalagahan natin ang bawat isa, igalang at papurihan sila. Pagkat lahat ay may kontribusyon, iya'y walang duda. Sa pag-unlad ng bansa, tiyak kong sama-sama. Ngayon mga bata, ano ang ilan sa mga propesyon o kabuhayang nabanggit sa tula? Anong propesyon o hanap buhay ang gusto ninyo paglaki? Bakit ito ang inyong napili? Isulat ang mga bagay na makikita sa mga sumusunod na lugar: kabundukan, dagat, ilog at lawa. Paano malaman ang maaaring maging hanap buhay kung isasaalang-alang ang kapaligiran? Ang kapaligiran ay may kinalaman sa gawain ng tao sa isang lugar. Dito nanggagaling ang maaaring maging hanap buhay o pagkakakitaan ng mga naninirahan dito, katulad ng mga sumusunod. Una ay ang kabukiran. Ang pangunahing hanap buhay ay pagsasaka. Ang pagsasaka ay tumutukoy sa mga gawaing pagtatanim, pag-aani at pag-aalaga ng mga pananim at alagang hayop upang may gawing pagkain. Pangalawa ay dagat, karagatan at ilog o lawa. Ang pangunahing hanap buhay ay pangingisda. Ang pangingisda ay paghuli o pagkuha ng mga isda at iba pang yamang dagat gamit ang iba't ibang kagamitan tulad ng bingwit at lambat para sa pagkain, libangan o hanap buhay. Pangatlo ay kabundukan. Ang pangunahing hanap buhay ay pagtotroso, pagtatanim, pagmimina at iba pa. Ang pagmimina ay isang proseso ng paghuhukay at pagkuha ng mga mahalagang hiyas sa lupa. Pang-apat ay ang pagtotroso naman, ang pagputol ng mga puno na nasa wastong gulang upang gawing kagamitan na yari sa kahoy. Gawin ang mga sumusunod. Una, magpaskil sa pisara ng larawan ng mga hanap buhay na mayroon sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Pangalawa, sabihin na pumili ng isang hanap buhay at magbahagi ng saloobin bakit ito ang kanilang napili. Pangatlo, itanong ang kahalagahan nito sa tao. Pang-apat, magtawag ng mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang sagot. Ngayon naman, ibigay ang mga pangunahing hanap buhay sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Mahusay mga bata! End of week 2. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!